Ayan mga kababayan, sigawan na po yung mga tao doon, no? Partida, walang dalang ayuda po yan si BP Sara. Talagang solid yung kanilang suporta. Ay, Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo. So nasa Barangay Ermita, Cebu City po mga kababayan ngayong umaga si Vice President Sara Duterte. Kasama niya po si Mayor Rama at ang kanyang buong team, no? Buong slate doon sa Cebu City. Kasama Ken? Si Vice President Sara Duterte, mga kabrigada, naakaroon sa Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo. Kaganina lang siyang alas 7 sa buntag, karong buntag, naabot diri. Matod niya, personal siya nga nagpasalamat sa mga nisuporta kaniya. Parang pro kay wala man support sa Ako na kay Elderman sa YouTube. Salamat. Thank you. Ay, para mo Nindot kayo sa Nindot kayo sa Pino. Ato sa ikay niya. Please, ganda. Yes, ma'am. I selfie. Ito tanan to yan si Mario. Tatong pa yan daw si Mario. Yes, Mayor. Mayor. Ano ang kainin na, Mayor? Live kaya? Amahan ng mga langit mo, salamat kay Ginoo. Inilain sa ikayuna, lumaing pinabuhi, anong natas na mo. Salamat kayo, nagatungin kami, na ikaw ginagawa ng mga tanan, wala kalabaw ko, makatupong sa iyo. Kasaylo kami, magtutulungan sa inyong ibutuan. Pananangini, binigyan mo ang ibuhan, umaning kami kanunay, ginayang sa mga espiritu. Maria, buwan sa mga sinalko sa langit, buwan ni Senior San Juan Bautista, kanang mga sila sa langit, piniktanan na mong kapangayo sa nanan ni Jesus, kabuhigari, buwan sa Espiritu Santo, Diyos Santos sa Banturan. Amen. All the saints, pray for us. So mao to mga kabrigada, no, nakita na to si Vice President Sara Duterte nga nibisita diri sa Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo, uban na ang mga pipila ka mga opisyales diri sa Cebu City. So atangin na lang atong dugang detalye gabahin ani sa pagbisita sa Vice President. Sanglit aduna tay pakiginabi mismo
ni Vice President Sara Duterte. So ayan na mga kababayan, no, lumapag na po si VP Sara sa Cebu City ngayong araw po ng Miyerkules, no, February 26. So kahapon ay nandun sila sa Mindanao, sa Misamis Occidental, at ngayong umaga ay nasa Cebu City ngayon mga kababayan para personal na samahan itong si Mayor Mike Rama, no, na kakandidato ulit pagka mayor ng Cebu City. Pero controversial po yung si Mayor Rama kasi tinanggal po siya talaga sa pwesto niya. Ayan yung pumalit sa kanya yung kanyang vice mayor na si Alvin Garcia. Pamangkin po ito mga kababayan ni Cebu Governor Gwen Garcia mga kababayan. So ito na po si VP Sara, nag-umpisa na. Ayan, so talagang full support po siya mga kababayan sa mga kandidato, no, sa mga suportado ng PDP laban, no. Hindi po talaga nang iiwan itong si VP Sara Duterte. Matatandaan po natin mga kababayan, noong 2022 or mga prior to 2022 election, ganito rin po siya, no, sa mga kakampi nila sa partido, mga friends niya. Talagang sinasamahan niya yung mga kandidato nila or kakampi nila para sa pag-ikot-ikot, mga ganyan. Although hindi pa po ito official mga kababayan, no, na kasi hindi pa po nag-start yung local campaigning sa last quarter of March pa yata. Pero ano lang po to, meet and greet mga kababayan. Wala pa po itong official o hindi pa po official na nag-umpisa yung lokal na mga kandidato, no. Yung nag-start pa lang yung sa national, yung mga tumatakbong ka senador at party list. Pero yung sa mga mayor, governor, congressman, hindi pa po, sa March pa po mag-umpisa mga kababayan, no? Last quarter yata ng March. So ganyan talaga si VP Sara mga kababayan, talagang sinamahan niya si Mayor Rama na tumatakbong mayor po ng Cebu. So hindi po nang iwan po to si Mayor Rama, no, sa kay President Duterte hanggang ngayon. Pero noon mga kababayan, no, matatandaan natin na ginawa niya pang spokesperson yung anak ni Cebu Governor Gwen Garcia na tourism secretary ngayon, si Cristina Frasco, no. Pero yung asawa din niya ay congressman mga kababayan doon sa 5th district yata ng Cebu, doon sa Mayndanao, Liloan, mga ganon. At kakampi nila yan noon mga kababayan, close na close po nila yan dati. Pero ngayon ay wala na, iniwan na po nila si VP Sara. At nagsalita nga po yun si Congressman Doc Frasco, bakit po siya nagpirma or pumirma doon sa impeachment laban kay VP Sara. Sabi niya dahil po unang-una para hindi matigil yung kanyang mga projects, no, hindi ma-defund or mawala ng pondo yung kanyang mga proyekto sa kanyang distrito. Tas pangalawa, dahil parang medyo may siya kay VP Sara mga kababayan, itong yung asawa niya, kasi nung time daw na nabash yung campaign ng or campaign slogan po ng Department of Tourism, yung Love the Philippines, maraming nagbash noon. Tinawagan niya daw po si VP Sara or kinausap mga kababayan na itigil yung pagbabash, no, sa yung secretary ng Department of Tourism. Pero hindi daw pinansin or wala daw ginawa si VP Sara, kaya parang nagtampo daw sila mga kababayan, yung si Secretary Cristina Frasco, pati itong asawa niyang congressman na si Duke Frasco mga kababayan. So yun po yung dahilan niya bakit daw pumirma siya sa impeachment laban kay VP Sara, kasi hindi daw siya tinulungan na matigil yung pambaba sa asawa niya mga kababayan. So yung iba naman mga kababayan, lalo na po yung mga tumatakbong senador na re-electionist ngayon, pati yung mga nakaupo pa, no, ganon po si VP Sara, maraming pumupunta doon sa Davao para magpatulong, no, para ikampanya din sila. Pero tingnan natin, no, may ganyan, may mga re-electionist ngayon na nagpatulong dati kay VP Sara, pero ngayon nasa kabilang partido na naman sila. Kaya abangan natin mga kababayan, no. Nag-umpisa na pong lumipad itong Agila ng Davao mga kababayan, at kahapon nasa Misamis Occidental, Misamis Oriental, ngayon nasa Cebu. So next in the following days, tingnan natin kung saan po sila. Talagang hindi kayo iiwan mga kababayan nitong ni VP Sara Duterte. So ano pong opinion nyo mga kababayan sa kaganapan ngayong araw sa Cebu? Please comment down below. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.